Pagkarating ko sa bahay ay mabilis akong pumasok sa loob at patakbong umakyat sa taas. Nakasalubong ko kakambal ko pero hindi ko siya pinansin. Wala ako sa magpaliwanag kaya nilampasan ko lang siya para makarating sa kwarto ko. This room, ito yung kwartong nakasaksi lahat ng sakit na dulot ni Pamela sa akin simula pagkabata. Sinubsob ko ang mukha ko sa unan at umiyak ng umiyak. Lalaki ako pero mababaw ang luha ko pagdating sa mga taong mahalaga sa buhay ko. Naramdaman kong lumubog ang bandang gawi ko at may humaplos sa buhok ko pero hinayaan ko lang dahil gusto kong ibuhos sa iyak ang sakit. Bakit ang sakit na naman? Tanong ko habang umiiyak. Akala ko ba okay na nung naging asawa ko siya? Tanong ko. Bakit puros na lang si Joseph? Bakit mommy? Anong meron kay Joseph na wala sa akin? Sunod-sunod na tanong ko at tumingala sa kanya. Nagbuntong hininga ang mommy ko at pinunasan ng mga luha ko. Joseph is a good son, anak. Sagot niya sa akin. Joseph is a good friend. Sabi niya pa habang hinahaplos ang ulo ko. But Joseph destroy my heart. Joseph destroy my marriage. Dahil siya na lahat. Paano naman ako, mommy? Tanong ko pa rin pero umiling ang mommy. Hey, calm down, son. Joseph love you, son. Pero hindi mo yun nakikita dahil sa nararamdaman mo para sa kanya, anak. Dahil kinakampihan mo si Joseph, mommy. Matigas na tanong ko at hindi pinatapos ang sasabihin niya. Pero umiling naman siya. Bumangon ako at inayos ang sarili ko dahil kailangan ko pang pumunta sa camp dahil ngayon ang assembly namin. You and Pamela need to talk heartedly. Kailangan nyo ng communication na dalawa, anak. Dahil kayong dalawa may problema. Hindi si Joseph, hindi ang ospital, hindi ang profession nyo, hindi si Jamie. Paliwanag niya. Kayo lang dalawang makakasolve ng problem nyo sa isa't isa dahil mag-asawa kayo. Bigyan mo ng panahon at oras ang pagmamahalan nyo dahil importante ito sa mag-asawa. There's a lot of fault with you and your wife, son. You need to talk dahil nahihiya na yung asawa mo. At isa pa hanggang ngayon, dala-dala niya pa rin ang kasalanan na alam niyang she ruined your relationship with Jamie. Magpakatotoo kayo sa sarili niyo dahil mas mahirap ang ganitong binibigyan mo ng kasalanan si Joseph dahil siya lang ang dahilan ng lahat. Si Joseph naman talaga ang dahilan ng lahat. Sagot ko rin dahil totoo naman. Kundi siya dumating, masaya siguro kami ni Pamela ngayon. Walang kasalanan si Joseph. Ako na magsasabi sa'yo. Dahil mahal ka ni Joseph bilang kapatid. Pero hindi mo yun nakikita dahil simula bata ka pa, may trust issue ka na kay Joseph. Inagaw nila ang daddy noon, mommy. Kaya hindi mo ako mapipilit. Dahil sila ng nanay niya ang nagsimula. Kung bakit wala akong tiwala sa kanila. Anak! Bulong hininga ni mommy at tumitig lang sa akin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na dapat ay magpasalamat sa'yo kila Joseph dahil inalagaan nila ang daddy mo nung nawala siya sa atin. Paliwanag niya, inalagaan o inagaw, katulad sa ginagawa niya sa asawa ko. Tawang tanong ko, ang tigas ng puso mo kay Joseph, sana maisip mong dahil sa kanila, naging buo tayong pamilya. Pagpipilit ni mommy pero umiling ako. Hindi yun ang motibo nila. Nung nakita nila ang daddy, sana binalik nila. Hindi nila inangkin na maging asawa ng nanay niya at tatay niya. Sana hindi kami lumaki ni Lecia na walang ama. E di sana, hindi ko narinig na hindi ka pinili dahil sila ang pamilya. Galit kong sabi. Sige nga, mommy, sabihin mo sa akin. Worth it ba? Nabigyan ko sila ng pagkakataon. Tanong ko, sinamantala nila ang pagka-amnesia ng daddy ko. Inangkin nila ang daddy ko at sila ang naging pamilya. Hindi yan totoo. Putol na sabat ng daddy. Daddy, bulalas ko at yumuko. Tinulungan nila ako noon, kaya tinulungan ko rin sila. Wala akong maalala nung gumising ako, pero alam kong may kulang sa pagkatao ko. Son, walang bed connection ang nangyari sa amin ng nanay niya. Dahil ako mismo, ramdam ko kahit wala akong maalala. Oo, nahuli ako noon, pero hindi ko sila pinili bilang pamilya ko. Dahil binalikan ko ang mommy mo nung naghihintay siya sa akin.
Nung bumalik ang alaala ko, hindi ako nakauwi agad dahil kailangan ni Joseph ng tulong ko. At isa pa, wala akong kontak sa inyo. Kundi sa police station pa ng bayan nila ako nakakontak noon. At ang mga uncle mo ang sumundo sa akin. Walang kinalaman ng nakaraan sa problema mo, anak. Dahil kayo ang may problema ng asawa mo. Sabi niya, talk, absorb, process, apply and progress. Makahulugan na sabi niya pa. Kaya habang maaga pa, ayusin mo muna ang pamilya mo, anak. Bago ka susulong sa gyera, baka pag uwi mo, wala na ang lahat sa'yo. Huling sabi niya at iniwan ako. Napabuntong hininga ako at sumunod sa kanya. Pero naalala ko si Mommy. Mahal na mahal ko talaga sila. Dahil sila lang ang word of wisdom ko, pero nagtatampo pa rin ako kay Daddy dahil nawala siya sa amin noon. Thank you, Mom. Ngiting sabi ko at kumindat pa. See you later. Ayusin mo ang buhay mo, Limuel, kundi bala ng armas ko ang tatama sa'yo. Sita ko sa kanya pero tumawa lang ako. Nakita ko si Daddy na nakatayo lang sa pinto ng main door at alam kong hinihintay ako. Yumakap ako sa kanya bago tinungo ang sasakyan ko at pinatakbo ito papuntang camp. Buo na ang desisyon ko na ayusin muna ang marriage ko bago ako aalis. Tatapusin ko muna ang assembly at bukas ay kakausapin ko ang asawa ko upang maayos namin ang isa't isa para hindi ganito na nasasaktan ako ng sobra dahil sa nakaraan. Tama kasi ang Mommy, kami lang rin ang nahihirapang dalawa. Kung ano man ang kahahantungan nito bukas, bahala na si Batman. Pamela's point of view. Ramdam ko ang pagod ko dahil hindi ako pinatulog magdamag ni Angel. Akala ko she surrendered, pero alam kong may pag-asa pa, kaya nilalaban ko siya. My profession is to survive life. Dahil bilang isang doktor, masakit sa aming mawalan kapag alam namin kaya pa naman ang katawan. Kaya ginagawa ko ang lahat. Tumingin muna ako sa nursery room at pumasok sa loob nito. Tinungo ko ang batang naglalaro sa kanyang paa at nakangiti dahil sa nakikita niyang palamuti sa taas niya. Angelo! Ngiting tawag ko at hinawakan ng isang kamay niya. His smile touches my soul, kaya para akong nasa ulap at ang sarap maging bata dahil wala kang iisipin na kung ano-ano. Wala silang iniisip kundi pagmamahalang ng kanilang mga magulang. Dahil provided din ng lahat-lahat. Doktora Pamela? Mahinang tawag sa akin ni Hira, kaya napatingin ako sa kanya. JB is here. Paalam niya sa akin kaya tumango ako. Sige, susunod na ako. Sagot ko at inayos ang palamuti ni Angelo na siyang nakabitin sa nilalaro niya. Nagawi ang tingin ko kay Angel, nakakambal niya. Angel's heart is weak. She had a congenital heart disease, a septal defect, and underdeveloped heart. Sa United Kingdom out of 1,000 babies, isa lang ang maswerteng may ganitong sakit. Ito ay ang kondisyon kung saan ang puso ng bata ay hindi na-develop ng maayos, kaya nahihirapang mag-pump ng dugo ang heart papuntang katawan at baga niya. Wala kang pwedeng gamitin kapag nag-stop ang pag-pump nito, kundi i-survive siya. Buti na lang talaga at kompleto ang gamit sa ospital ng Daddy. Kundi mamamatayan kami ng pasyente. Dahil hindi naman basta-basta ang operation ang solusyon ng baby dahil hindi niya pa kaya. 2 years up ang baby na pwedeng operahan pero may side effect ito dahil sa sakit niya. Children who have heart surgery as infants are at risk of hearing loss coupled with associated risk for language, attention and cognitive problems by age of 4. Be brave, Angel. Kuya Angelo is waiting for you to play. Malungkot na saad ko habang pinagmamasdan siya na mayroong oxygen sa ilong at nakadextrose ang isang kamay. The pain was in here. Sabi ko at itinapat ang isang kamay ko sa aking puso. 3 katok sa pinto ang nagpalingon sa akin at agad ko ang pinunasan ng luha ko. JB? Tawag ko sa kanya kaya kumaway siya. Naka-PPE siya kaya alam kong gusto niyang pumasok. Kaya pinapasok ko siya. Kamusta naman ang mga pasyente? Tawang tanong niya at nilapitan si Angelo na tumatawa naman. Akala mo talaga ay nakakaintindi na ang bata. Kinuha niya ito at binuhat at sinayaw-sayaw pa
Akala mo naman kung sa kanya, hindi na lang nahiya. Gumawa ka na kasi JB, para hindi ka buhat ng hindi sayo. Pabiro ko, pero naalarma ako nang mag-weak na naman ang heart ni Angel. Kaya mabilis ko ang pinindot ang emergency bills at si Angelo naman ay nilabas ni JB. Pumasok sila Daddy kasama si Uncle Tyron, kaya nagbigay ako ng daan sa kanila. Anong nangyari? Tanong ni Daddy pero hindi ako sumagot. Alam niya nang ang emergency, magtatanong pa. Lumabas ka muna Pamela. Kami na ang bahala rito sa pasyente. Utos ni Uncle, pero umiling ako. Come on honey, go out. Wala kang magagawa kundi tutunganga lang dyan. Seryosong utos ng Daddy ko, kaya mabilis akong lumabas. Alam ko naman na magaling na sila, pero dapat hinayaan na lang nila akong manood kung anong strategies ang gagawin nila to survive Angel. Sa labas lang ako naghintay habang ginagawa nila ang best nila to survive Angel, hanggang sa lumabas silang seryoso. Tumingin sa akin si Uncle at tinapik ang balikat ko. Your specialist was a dermatologist and surgeon, right? Tanong niya sa akin, kaya tumango ako sa kanya. Pero alam mo kung anong status na Angel? Tanong niya ulit sa akin, kaya tumango ulit ako. Sabay kaming tatlong naglakad hanggang pumasok sa clinic ni Daddy. Hindi tatagal si Angel Pamela. Seryosong sabi niya, kaya tumingin sa akin ng Daddy. Hindi siya tulad ng asawa mo na kailangan natin ng heart donor para madugtungan lang ang buhay niya. Paliwanag niya kay Daddy. Bata pa kasi siya. Sagot naman ng Daddy. I have to go Daddy. Kailangan ko na magpahinga. Paalam ko sa kanila. Sabay silang tumango kaya mabilis akong lumabas. Ayaw kong marinig ang mga sasabihin nila. Nasasaktan ako. Tinungo ko ang kliniko at pumasok sa private room. Kinuha ko ang telepono ko at hinanap ang pangalan ni Ace Limuel. Pero natakot akong tumawag dahil baka hindi na niya sagutin ang tawag ko dahil sa napabayaan ko siya kagabi. Jane! Tawag sa akin ni JB, kaya napatingin ako sa may pinto kung saan nanggagaling ang boses niya. Pasok ka! Walang gana kong wika, kaya pumasok siya. Humarap siya sa akin at pinatong ang dalawang kamay sa balikat ko. You need to rest, you're tired. Utos niya sa akin kaya tumango ako. Binalik mo na ba si Angelo? Tanong ko. Tumango siya sa akin, kaya yumakap ako sa kanyang baywang at sinubsob ang ulo ko sa kanyang tiyan. Naramdaman ko ang paghaplos niya sa aking ulo, kaya umiyak ako ng umiyak. Hindi porket magaling ka, lahat ng gusto mong isurvive aayon sa'yo. Malungkot niyang sabi. Akala ko wala na. Sabi ko habang umiiyak sa kanya. But she's still fighting. Naaawa na ako sa kanya. Pero nilalaban ko siya. Wika ko dahil yun ang totoo. Let her free. Let her go. Dahil alam mo rin kung saan nahahantong to Jane. Mahihirapan ka lang sa huli. Napapagod din kaming mga pasyente mo. Pero kailangan na rin naming magpahinga. Pero lumalaban kami. Dahil nakikita namin ng isang doktor na ginagawa rin lahat para gumaling kami. Mahabang paliwanag niya sa akin, pero umiling ako. Madali lang sabihin pero mahirap gawin. Mas gusto ko pang pilitin ng Daddy ko na hiwalayan si Ace Limuel kaysa pupunta siya doon sa gyera nang dahil lang sa ayaw niya akong makita. Gusto kong mag-concentrate na lang sa profession ko dahil ito naman talaga ang nararapat. Andito na ang buhay ko. Andito na ako kaya hindi ako susuko. I will let Ace Limuel free. Dahil yun naman talaga ang dapat para makapag-concentrate na lang ako sa profession ko. At para hindi ko sisihin ang sarili ko pagdating ng panahon dahil alam kong binigay ko ang lahat. Sabi ko, I love you Jane. Sabi niya sa akin. Pero kailangan yung mag-usap ni Limuel para maging maganda ang pagsasama niyo, please. Malumanay na pakiusap niya. Kailangan mong maging tapat sa kanya. Dahil ang mag-asawa, kailangan ng pag-uusap at kung may problema, solusyon ang kailangan. Dahil kayo rin naman na makakasolve ng lahat. Paliwanag niya sa akin. You need to tell the truth because Ace Limuel love you very much, Jane. Simula nung bata kayo. Saad niya pa, kaya napatingin ako sa kanya.
Nilagay niya ang dalawang kamay niya sa mukha ko at hinaplos ito. "Your husband loves you very much," sabi niya ulit sa akin. Pero umiling ako dahil hindi yun totoo. Kung mahal niya ako, edi sana pumunta siya nung 18th birthday ko. Dahil yun ang promise niya, pero binigo niya ako. Galit na wika ko. Mas inuna niya ang babaeng mapapangasawa niya kaysa sa akin. Alam mo yun. Sabi ko pa, kailangan niyong mag-usap na dalawa para hindi niyo pagsisihan sa huli. Huling sabi niya sa akin at lumabas na. Nalilito ako sa sinasabi niya pero nakatatak na sa aking isipan na hindi ako minahal ni Ace Limuel simula noon. Huminga ako ng malalim at yumuko dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang alam ko lang ay gusto ko nang matapos ang lahat sa amin para makamove on na lang kami sa nakaraang kasalanan ko. May minahal siyang iba at hindi ako yun. Gusto niya lang akong pahirapan at saktan dahil ako ang dahilan kung bakit hindi niya napakasalan ang babaeng minahal niya at pinakilala sa daddy niya nung nasa Siargao pa sila. At ito ay si Jamie, hindi ako. Gusto ko nang magpahinga para makapag-isip ako ng mabuti. Kaya humiga ako at pumikit dahil pagod na ako, pati ang katawan ko. Hindi ako pwedeng magreklamo dahil ito talaga ang trabaho ko. Everything will be okay.